Okay. Ito ang kwentong biag ni Lamang. May isang gaasawang nagngangalang Don Juan at Namongan. Sila ay nakatira sa malayong baryo at ito ay ang baryo ng Nalbuan. Isang araw, iniwan ni Don Juan ang kanyang asawang buntis at nagtungo sa kabundukan. At nang sila ay patungo sa kabundukan, isinilang ni Namongan ang isang batang lalaki. Ang sanggol ay kakaiba sa iba sapagkat ito'y nakakapagsalita na pagkapanganak pa lamang. Gusto ng batang lalaki na pangalanan siyang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong at magiging ninang nang siya'y binyagan. Nasaan ng aking ama? Isang araw tanong ni Lamang sa kanyang inang Sinamongan. Siya ay nasa kabundukan at may inaayos lamang na di pagkakaunawaan sa isang grupo ng mga igorot. Si Lamang ay nalungkot sapagkat hindi pa niya ito nasisilayan simula nang siya ay isinilang. Hindi na ba siya babalik kaagad? Hindi ko din alam. Malungkot na wika ng kanyang inang Sinamongan na nasasabik din na ito'y makita. Isang araw na naginip si Lamang. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ama na walang awang pinaslang. Walang awang pinaslang ng isang grupo ng mga igorot. Kaya't si Lamang ay namuhi nang siya ay nagising. Napagpasyahan niyang sumunod sa kanyang ama sa kabundukan. At nang kanyang marating ang pamayanan ng mga igorot, nakita niya ang mga ito na sumasayaw. Sumasayaw, paikot sa ulo ng kanyang amang nakatusok sa isang kawayan. Sa sobrang pagkamuhi ni Lamang, kinalaban niya ang mga ito at pinatay kasama ang kanilang pinuno. Kanya itong pinahirapan bago tuluyang pinaslang. Nang si Lamang ay pabalik na sa kanyang baring Nalbuan, siya ay napadaan sa ilog ng Amborayan. Dito siya naligo. At sa tulong ng kanyang mga kaibigan na babae, pinunasan ng kanyang katawan upang maalis ang mga putik at dugo. Ngunit ito'y nagsilbing lason at ito'y kinamatay ng mga hayop na sa ilog ay naninirahan. Nang dumating na ang panahon at si Lamang ay nasa wastong gulang na upang mag-asawa, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Ines Canoyan at siya'y umibig rito. Si Lamang ay papunta sa bahay nila Ines Canoyan upang umakyat ng panliligaw kasama ang kanyang puting tandang at ang paboritong aso. At nang siya ay nakapagtungo na sa bahay, siya ay nainis sapagkat marami na palang nauna sa kanyang manliligaw. Inutusan ni Lamang na tumilaok ang kanyang alagang tandang at agad ito'y sinunod at tumilaok ang kanyang alagang puting tandang. Sa pagtilaok nito ay gumuho ang bahay nila Ines at ikinamatay ng mga manliligaw. At inutusan naman ni Lamang na tumahol ang kanyang alagang aso. At sa pagtahol nito ay bumalik sa dati ang bahay nila Ines. Sila Ines ay lumabas kasama ang kanyang mga magulang upang siya ay salubungin. Ipinaramdam ng malagang puting tandang ni Lamang na kung gaano siya nito kamahal. Ikaw ay iniibig ng aking Panginoong na si Lamang at nais kanyang pakasalan. Ikaw ay aking papakasalan kung matutumbasan mo ang aming kayamanan. Wika ni Ines Canoyan. Si Lamang ay hindi pinanghinaan ng loob sa munting pagsubok ni Ines. Kaya siya ay agad na umuwi at agad na bumalik na may salang bangka na puno ng ginto at tinumbasan at nilagpasan ang yaman nila Ines.
Sila ay kinasal at namuhay ng masaya. Lumipas ang mga panahon, dumating ang pagkakataon, si Lamang ay manghuhuli ng isdang nagngangalang Rarang. Ito ay obligasyon ng bawat lalaki sa kanilang komunidad na manghuli ng isdang rarang. Si Lamang ay nakaramdam na siya ay mapapaslang ng isdang nagngangalang berkahan. Ang isdang ito ay nauuri sa pamilya ng mga pating. Kapag siya ay pumalaot upang manghuli ng isdang rarang. Ngunit, kailangan gampanan ni Lamang ang kanyang tungkulin. Kaya, isang gabi, si Lamang ay pumalaot upang manghuli ng isdang rarang at siya ay napatay katulad ng kanyang inaasahan. Sobrang nalungkot si Ines Kanongan. Ngunit umisip agad ang alaga nitong puting tandang kung paano maibabalik sa muling pagkabuhay si Lamang. Umarkila si Ines Kanoyan ng mga maninisid upang mahanap agad ang buto ni Lamang sa dagat. At agad naman itong nahanap. At pinagsama-sama ang mga ito ni Ines. Kasama ang puting tandang at paboritong alagang aso ni Lamang. Gabi-gabi itong namanata hanggang sa dumating ang isang araw na muling pagkabuhay ni Lamang. At silang dalawa ay muling nagsama ng masaya. At doon lamang nagtatapos ang kwento. Ang kwentong biag ni Lamang. Salamat.